Rosalinda. Kung wala na kayong kailangan, naalis na ako. Nalaman mo ba kung bakit biglang nagbago ang isip ni Fernando Jose? Sinabi sa akin ni Veronica na nakatanggap ang asawa niyo ng pagbisita mula sa abogado na kumakatawan kay Rosalinda. At ipinaalala sa kanya na ayon sa batas may karapatan si Rosalinda sa bata. Sa bagay. Lumalakas lang naman ang loob niya ngayon dahil alam niyang kaya siyang protektahan at suportahan ang bagong lalaki niya. Mabuti yun kung tutuusin. Malay niyo naman tuluyan ang makuha ni Rosalinda si Erica at hindi niyo na siya kailangang alagaan pa. Magiging maganda yun dahil ibig sabihin mabibigyan niyo na ang lahat ng oras niyo sa asawa niyo. Yun ang gagawin ko. Babawiin ko si Fernando Jose. Sisiguraduhin ko yon. Magiging akin siya ulit. Paano nangyari na wala ni isa sa inyong gumawa ng paraan para maibalik si Abril sa bahay? Siya ang gustong umalis. Hindi ko naman siya pinaalis. Pero anak mo siya. Hindi ka ba nag-aalala sa pwedeng mangyari sa kanya? Ano ka ba, Fernando Jose? Kung magsalita ka parang kasing edad ni Abril si Erica. Ikaw, iniwan ka na ng asawa mo pero mukha ka pa rin kampante? Nagkaroon kami ng pagtatalo pero normal lang yun. Nagpapalamig lang siya at babalik din. Pumayag ang mama mo na manatili pa rin kami rito sa bahay. Alam naman namin na nasa mabuti siyang kalagayan. Pumunta siya sa bahay ng kaibigan niya. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka na mag-alala dahil babalik din naman siya. Sasabihan ko na silang maghanda ng hapunan. Dito ka ba maghahapunan? Hindi. Salamat. Kumusta si Fedra? Mabuti. Salamat. Hindi na ako nagulat na biglang sumama ang pakiramdam niya. Siya ang nag-aalala sa anak mo, tapos maselan pa ang pagbubuntis niya. Si Erica nasa poder ngayon ni Rosalinda. Bakit? Paano mo nagawang hayaan na makuha niya ang bata? Kailangan kong sumunod. Nasa batas na may karapatan siya. Dapat mag-iingat ka sa pagdidesisyon. Walang matututunan na kahit anong maganda ang anak mo sa ganoong klaseng babae. Naiisip mo ba? Baka lumaki siyang katulad lang ng kanyang ina. May tanong ako. Bakit parang walang kahit na anong alaala ng tunay kong mama dito sa bahay? Bakit wala man lang kahit isang litrato niya? Bakit? Grabe, napakahusay mo talaga kanina. Wala silang tigil sa palakpakan. Kung hindi ko lang pinigilan ng sarili ko, siguradong naiyak na ako. Sigurado ka ba talagang hindi mo na itutuloy ang pagkanta at pagsayaw mo? Oo, Abril. Sigurado akong titigil na ako sa lahat. Si Erica na ang pinaka-importante sa akin. Rosalinda, pwede ba kitang makausap ngayon? Ang iyong ina, sumalangit nawa. Ang pinakamamahal ng iyong ama. Noong mawala sa kanya ito, halos mabaliw siya dahil sa sakit na naranasan niya noon. At doon mo siya nakilala? Hindi maiwasan yun. Dahil pinsan ako ng iyong mama. Ilang ulit rin akong pumunta rito sa bahay dahil sa mga iba't ibang okasyon. At noong nakikita kong hirap na ang iyong papa, nakaramdam ako ng awa kaya nagdesisyon ako maglaan ng oras para alalayan siya. Higit sa lahat, sobrang bata mo pa ng mga panahon na yon. Hindi mo pa ako sinasagot. Bakit walang kahit na anong litrato ng mama ko dito sa bahay? Wala talaga siyang kahit na anong alaala sa bahay dahil pinatanggal lang yung papa ang lahat ng yun. Pinasunog niya lahat ng mga litrato at painting. Basta lahat ng bagay na magpapaalala sa kanya. At ako, nagsimulang unti-unting mapalapit sa'yo kaya hinayaan ko na ang sarili kong alagaan ka ng mabuti. Pagkatapos, bumalik ang Tito Alfredo mo rito dahil natapos na niya ang pag-aaral niya sa ibang bansa. Binigyan siya ni Jose Fernando ng trabaho sa mga negosyo. At isang araw, nagdesisyon na lang kaming magpakasal dahil nalaman naming nahulog na pala kami sa isa't isa. Pero, bakit ngayon ka lang nagkaroon ng interes na magtanong ng ganyan tungkol sa iyong mama? Madalas lang kasi namin siyang pag-usapan ni Veronica. At ano naman ang sinabi niya sa'yo? Sa totoo lang, wala. Tinanong niya tungkol sa mama ko at nagkwento siya tungkol sa anak niya. Tungkol sa kanyang anak? Oo. Anak na nahiwalay sa kanya noon. Hindi ko kayang pagkatiwalaan ng babae na yan. Dapat mo siyang paalisin sa iyong bahay. Bakit? Maaasahan naman siya. Hindi ko siya gusto. Ay, kailangan ko nang umalis. Pupuntahan ko pa si Erica. Saan naman? Saan pa ba? E di sa bahay ni Rosalinda.
Nasabi ko na to sa iyong mama, pero gusto ko lang na personal na sabihin sa'yo. Nagdesisyon kasi akong buksan ulit ang agency ko para sa mga artista. Kaya ngayon hindi na lang ikaw ang kailangan kong i-manage. Oo, nasabi na sa akin ni Mamang tungkol dyan. Pero gusto kong malaman mo na masaya ako para sa'yo sa ginawa mong desisyon. Dahil hindi mo na kailangang maging manager ko. Balak mo na ba magpalit ng manager? Hindi, Alex. Ititigil ko na ang pag-aartista. Magandang umaga, senyor. Magandang umaga, Veronica. Veronica, gusto kong humingi ng pasensya dahil pasigaw kitang sinagot kahapon. Pero hiling ko na maintindihan mo ako sana. Nako, huwag niyo nang isipin yun, senyor. Naiintindihan ko. Hanggang ngayon kasi nahihirapan pa rin akong isipin na hindi ko nakasama ang anak ko dito sa bahay. Ay, pero sa maikling panahon lang naman yun, senyor. Sa pagkakaintindi ko, magpapalitan kayo ni Senyora Rosalinda sa pag-aalaga sa anak ninyo. Iyon nga ang kinababahala ko, Veronica. Baka maguluhan lang si Erica. Hindi ako naniniwala sa ganon. Una sa lahat, masyado pa siyang bata para maintindihan na nangyayari. At pangalawa dahil, dito man o maski sa bahay ni Senyora Rosalinda, nakakatanggap siya ng pagmamahal at atensyon. Kaya huwag ka mag-alala sa bagay na yan. Veronica, paano nangyaring marami kang alam sa mga ganito kung hindi ka nagkaroon ng pagkakataong makasama ang anak mo? Sa mas masakit na karanasan, kaya tayo natututo. Binabati kita, senyora. Mukhang ang gusto niyo ay nangyari na. Pumunta ako sa guest room at nakita kong walang humiga sa kama. Oo, Georgina. Wala siyang ginawa kundi alagaan ako buong gabi. Hindi nga lang siya tumabi sa akin sa kama dahil gusto niya sa sofa matulog. Pero magandang simula na dito siya sa kwarto natulog. Kapag nanganak na ako, ibabalik ko ang dating hugis ng aking katawan. Kailangan kong gumanda ulit para naman magka-interes sa akin si Fernando Jose. Tutulungan ko kayo. Marami akong alam na diet na makakatulong sa inyo. Pero kailangan nyo ihinto ang pagpapasuso sa anak nyo. Sino namang nagsabi sa'yo may balak akong gawin yun sa kanya? Kaya nga may bote ng mga gatas. Sa dami ng pinagdaanan ko habang nagbubuntis, gusto mo pa rin talaga akong pahirapan? Ako ayoko na. Hindi mo ba talaga kaya magpatawad? Sinabi ko na sa iyong kasalanan ko, hindi ko tinatanggi yun. Takot akong patawarin ka dahil baka lokohin mo lang ulit ako. Hindi ko kakayanin pa. Kaya buong puso ko nakikiusap. Patawarin mo ako, Lucy. Ngayon nasa tabi ko na ang nag-iisa kong anak. Kailangan ni Erica ng masayang pamilya at kailangan ko ng lalaking mag-aalaga at magpoprotekta sa akin. Pakakasalan mo si Agustin. Opo, Mama. Pero hindi mo naman siya mahalan na. Matututuhan ko rin po siyang mahalin. Hindi mo siya kayang mahalin dahil ang laman lang ng puso mo ay si Fernando Jose. Kailan mo pa nakilala si Rosalinda? Si Rosalinda ang dahilan kung bakit nagkaroon ako ng pagkakataong makahanap ng dahilan para mabuhay. Para naman buong pagmamalaki niya akong tatawaging Mama. Bakit meron kayong picture ni Fernando Jose nung bata pa siya? Paano niyo ito nakuha? Dahil si Fernando Jose, siyang anak ko. Rosalinda ay